third week of September po, Mr. Chair. Salamat. Meron lang pong katanungan ng aking kasamahan rito, si Senator Robin Padilla sa NAS. Magandang tanghali po. Hapon. Opo, ako po matagal din po ako nasa PSC pero ako din po yung naging presidente ng Amateur Muay Thai. Matagal na panahon, 3 taon po yun. Tanong lang po ako kasi nung panahon namin, meron na pong ganyan sa Ultra, meron na pong boarding, may ano din, pagkain, lahat. Pero ngayon lang po ako nakarinig nung merong academic. Ano? Yeah. Tanong ko lang po, paano po makapasok dyan? Ang halimbawa, may isang atleta galing sa Mindanao o galing, dati po kasi karamihan sa amin galing sa Cordillera. Paano po patakaran dyan? Kanino po mag-a-apply? Kanino po? Mr. Chair, meron tayong tinatawag na NASENSAS. Ito po ay our National Annual Search for Exemptional, Talented, Notable Student Athlete Scholars. Kasi po yung mga estudyante natin sa NAS are full scholars. Umiikot po kayo? Umiikot Yes, umiikot po kami sa bansa, no? And we are actually mas pinupuntahan natin lalo na pag merong mga big ticket events like Palarong Pambansa, Philippine National Games, because these are where the talents are coming. And we are coordinating also with the LGUs para at least makabigay kami ng articulation campaign para at least magkaroon sila ng awareness what NAS is all about. And kaso nga lang, Mr. Chair, yung pagpasok, yung intake namin sa NAS, we really undergo certain selection process po, no? And since NASENSAS means exceptional, notable, talented student athlete scholars, ito po ay mga cream of the crop ng ating bansa, Mr. Chair. Paano po yung selection nun? Mas mahalaga ba yung academic o yung galing? Actually, pareho po. Kailangan sabay. Yes po. Sa ngayon po, meron na po tayong mga nag-gold sa Ay, eskwelahan. madami na po. Madami na po. In Hindi fact, po, baka pwede pong humingi din. sure po. Yes, we will provide your office, Mr. Chair, of our yung report namin sa performance Kasi ng madami din po talaga magaling sa Cordillera at sa BARM. Yes po. Talagang Actually, Mr. Chair, in fact, we have student athletes coming from the BARM region. Meron po. At least we have four or five student athletes na nasa taekwondo, table tennis, what else? And swimming. So meron po. Hingi lang po ako ng para Sige po, we will provide you, Senator Robin. kung paano po yung proseso nyo. Yes. Salamat po. Sige. Mr. Salamat. Chair, I'm sure meron kang social media. Of the social media, we have the National Academy of Sports. Nandun din po yung guidelines, nandun po. But we will give you a copy po sa office ng Senator. Thank you. Mr. Chair. Next topic is about the Republic Act 6847. Ito po yung created the National Sports Development Fund which constitutes remittances from the following: PAGCOR, 5% of its gross income, PCSO 30% representing the charity fund, and proceeds of 6 sweepstakes of lottery draws per annum. Horse racing, taxes on horse races during special holidays, customs 3% of all taxes collected on imported athletic equipment. Then Philippine Postal Service postal proceeds from the sale of stamps depicting sports events. According to the PSC, historically, since the 1990s, the actual remittance of PAGCOR to PSC is only about 2.3%. This is due to different interpretation on the share of the PSC in the contribution of the PAGCOR. Ito po'y binabawasan mula nila sa franchise tax, tapos binabawasan pa ng 50% government share at 10% subsidy to the National Power Corporation bago makuha ng PSC yung share ninyo. So yun po ang naging interpretation historically. In August 2024, the Supreme Court ordered PAGCOR to account and remit the full amount of 5% of its gross annual income from 1993 to the present in favor of the PSC.
The court also ordered PCSO to account and remit to the PSC 30% representing the charity fund of the proceeds of 6 sweepstakes of lottery draws per year, including its lotto draws from 2006 to the present. Napakahalaga po nito dahil ang pinag-usapan po natin dito is funds. Malaking tulong po ito dahil sabi ko nga kanina, 0.004 lang po yung pie na natatanggap ng PSC from the National Treasury or sa national budget. Pero pag may fully implement na po itong NSDF na ito, nitong fund ng National Sports Development Fund, ay malaking tulong po ito. Luluwag yung mga reklamo dito, tulong dito, ay mas magiging makaka-extend na kayo ng tulong sa lahat. Sa grassroots program, sa NSA, sa lahat, even infrastructure at iba pa. What is the status of the remittance of PAGCOR and PCSO? Are you already fully compliant with the Supreme Court decisions? Kasi meron pong, I think merong MR po yata dito, no? How much should be remitted to the PSC following the Supreme Court decision? Ano na ho bang update nito? Dahil napakahalaga po nitong NSDF na ito. Kung matatanggap nyo buo, mas mababawasan na yung problema ninyo at maraming atleta ang matutulungan. So matagal na nating inaabangan ito. Maalala ko since my first hearing po dito sa Committee on Sports 2019, naging tinatalakay na po ito yearly at humingi tayo ng update. Meron na ho bang magandang balita dito para sa PSC? Thank you, Mr. Chairman. Siguro pa pagkatapos kong mag-explain, andito rin po yung mga kasama natin sa PAGCOR and then they can also explain. No? But kami po sa Philippine Sports Commission, just last week I personally met with the good chairman of PAGCOR, Chairman Altenco, at ang napag-usapan po namin ay talagang nararapat lang na hintayin natin yung paglabas ng MR decision ng Supreme Court kasi nandoon na po, no? So meaning hindi wala pa. Wala pa po. Wala pa yung kailan po na i-file yung MR nito? Anong taon po 'yun? This year lang po, Mr. Chair, mga around March po, 2025. Nag-file po ng MR ang PAGCOR po. PAGCOR. Yes po. So wala pa hong desisyon. Wala pa po, Mr. Chair. Okay. Sige, go ahead po. Sir. So sa pag-usapan naman po namin ni Chairman Altenco, habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court sa kanilang desisyon sa MR, we will coordinate on a per project basis, no? Lalo na po yung unang na-identify namin is yung immediate rehabilitation ng Rizal. Yung utos po ni Presidente to open the parks in special areas like yung isa ho naming na-identify is yung Parks and Wildlife kasama ng DNR sa Quezon City. And yung project po natatapusin sa Ilocos, yung Inspire. So malaking bagay po talaga kung magkaroon tayo ng additional funding para madagdagan yung NSDF fund po namin, Mr. Chair. So naniniwala ka pag meron ng finality in case, no? Yung decision ng Supreme Court at ma-fully implement na itong NSDF, yung share ng PAGCOR, share ng PCSO, may bibigay na sa inyo. Malaking tulong po ito sa Philippine sports. Yes, definitely, Mr. Chairman. As a matter of fact, we are all excited. Ang una pong plataforma namin dyan is yung pag-develop nung hinihingi nga ni Presidente Marcos na he wants to see raw a national sports grassroots program. Sabi niya, ay gusto ko malinaw, talagang grassroots program, saan pupunta yan. Pangalawa po, yung regional training centers, Mr. Chairman, yung na-identify natin na regional training centers. And pangatlo po, yung pag-host natin ng mga sports tourism para ma-promote natin ang bayan natin at para magkaroon ng economic benefit sa ginagawa nating to. Kasi hindi naman po ito gastos, ito po ay to jumpstart yung promotions natin ng tourism. So ibig sabihin kahit na wala pang finality, yung decision ay ang PAGCOR kumbaga nagko-comply na po sila unti-unti.
meron na silang mga magkano na hong na-contribute nila or yung commitment nila sa inyo na itulong sa mga programa ng PSC? Gaya ng sinabi mo, Sports Council, Regional Training Unit, tuloy-tuloy na ho ba ang pag-release nila or plano pa lang po? Doon po sa lumang computation, tuloy-tuloy po yon. Wala po silang delay ron. Kaya salamat sa PAGCOR. Mga 200 million a month po yon na binibigay ng PAGCOR sa present nilang revenues. So ibig sabihin 200 a month, 2.4 billion a year ang Ah, nadadagdag sa inyo aside from dun sa regular budget ng PSC. Am I that correct? is correct po. Si Ma'am Sharon siguro kin. Go ahead po, Miss Sharon, ma'am. Ang ating Magandang hapon VP po. po ng PAGCOR. For info na lang po ng committee, as of July 31, 2025 po, 1.47 billion na po yung aming narimit sa PSC. So that is an average of around 210 million po monthly. And assuming hindi po mabago yung aming performance, yung generation po namin ng aming income, ngayon pong 2025 ay estimated po yon at around 2.5 billion po. And base po sa narinig ko kanina, parang more than double po doon sa nakukuha ng PSC sa GAA of I think around 1.3 billion lang po yung narinig ko kanina. And for info na din po ng committee, mula po noong 1990 hanggang July 31, 2025, ang narimit na po ng PAGCOR based on accounting records po namin ay around 25.49 trillion na po. And on top of that po, per RA 9064 na ngayon po ay RA 10699, ay nakapag-repeat na po kami mula 2002 ng around 826 million. And may instance din po na nagbibigay pa po kami ng additional grants related po sa sports. Kagaya po noong para sa refurbishment and rehabilitation of various sports facilities for Southeast Asian Games noong 2019, we provided po a financial assistance of 842,500,000. Yun po ay para sa Field Sports Complex, multipurpose area amounting to 350 M, Rizal Memorial Track and Football Stadium, 258.5 M, Ninoy Aquino Stadium, 234 M, and as an event sponsorship po noong 30th Southeast Asian Games, we provided po 200 million. So, financially po, yun po yung nako-contribute na ni PAGCOR para po sa sports or sa PSC po. Salamat. May taga-PCSO rito? Wala mo na. Ay, Yes, Mr. Chair, salamat po, Attorney Attorney Patchag, Loro Patiag, Patiag. Mr. Chair. Salamat po. Pwede makahingi ng update for Yeah, on the part of PCSO, Mr. Chair,